Si Auntie Claire ng photo ni Franco at PRD at Sara, bakit ang video ng birthday ni Franco sa bahay ni PBBM hindi minention si Auntie Claire? Yep. Sa ngayon, nag-issue ng memo ang DBM na mag-declare ng savings, especially sa mga projects na di pa nag-start. Maybe they need the funds. Totoo yan because it is only May. It's not even half the year. Usually the infrastructure projects, they can begin any time of the year basta nagawa na lahat ng preliminary activities. So kunwari, you can't start construction unless nagawa na yung plano of the extortion. The person demanding money for a particular service or particular reason, diba? Yes, covered po ng wiretapping ang recording ng call sa Bybust. Yes. Unless they have a warrant, diba? Unless may covered ng warrant yun. You can get a warrant for wiretapping. Sabi ni Goody Life, mukhang hindi naman galit ang face ni Mabanta nung mahuli. And what would that be evidence of? Will the video be enough evidence to convict Martin? Just asking lang po kung ganun ka mahal talaga. We don't know. We haven't seen the video. There is a video apparently, and that is the subject of the alleged extortion attempt. Sabi ni Ralin, 18, sabi nga bakit nagkaroon ng milyones na pera si Tamba, di ba naka-freeze nga ang assets niya? Baka meron siyang cash on hand na milyones din. But that's a guess, ha? Sabi ni Ma'am Patricia, para kay Auntie Claire, Sir Ramil equals very close tito, tapos bongbong equals di kilala, birthday fan greetings equals very close surprise birthday party sa bahay equals di kilala. There you go. Very clear. Sabi ni Jam Cooks, mga DDS, mga bagong salot sa lipunan, daming red flags, kakaloka. Talaga? Parang, and red flags are evidence of what exactly? Maswerte ka ngayon, mapagpatol tayo today, pagka yung mga ganyang wala kang kaano-ano, walang laman. Lata ka na naman, isa ka pang lata eh. Pasok ka dito, sloganeering is your strongest suit. Parang MPA lang, ganon. Ibagsak. They don't say why. Basta ibagsak. Wow, I'm so impressed. Sabi ni Guillermo, ano po ba ang history ng Franco? So, dami nang nalabas sa social media, hindi mo na malaman ang totoo at si Auntie Claire nilink na naman ng mga Duterte. Eh yun na nga they're banking on the fact na hindi nyo alam yung history niya. So you believe anything, di ba? Sabi ni Tony, if it was not extortion, then name it. What was the money for? Why was it delivered and why in cash? Teka muna, sinong tinatanong nyo? People do not just receive suitcases of money for innocent reasons and expect the public not to ask questions. Oh, tama naman. You can ask questions. Of course you can ask questions. Why not? Sabi ni Ma'am Ola, wala daw sa location si Mr. Mabanta during the delivery. Andun siya sa second location nung sinundan daw ng NBI. Meron po bang difference or effect sa case? Yes, there would be. If caught, sinasabi nila kasi caught in the act. So that means he was the one picking up, he was receiving. But when you're talking about extortion, caught in the act is when you make the demand, not when you make the delivery. Because the delivery can be explained. Pero tama si Tony Med na it still gives rise to a lot of questions, di ba? Compulsory po ba sa mga reporters ng mainstream na makinig lagi kay Auntie Claire? No. Ano ba kayo? Merong iba-ibang beat. Merong justice beat at usually yun yung reporters na makikita ninyo dyan sa mga ganitong klaseng operations. Si Madam Claire is the Palace Press Briefer. That was her original title. So merong beat na Malacanang beat. And usually that's the beat of the president.
Sabi ni Sean, si Bongbong akala niya ipagtatanggol siya ng mga so-called allies niya after his term. Definitely not. Good luck sa kanya. Good evening, Ma'am Rizalita Mabalay. Medyo ako puyat-puyat pa ako because of the thesis work. Sabi ni Miss May Spencer, baka sila yung media na sinabi ng 18 Marines na hinatira ng pera. Joseph says, sa kamaletang pera pa nilagyan. Sabi ni Goody Life, itong admin na to mahilig din sa drama. Palpak naman ng director at scriptwriter. Well, hindi malinis. Sabi ni Miss Annabelle, hello, nakakatawat na talaga ang gulo-gulo ni Auntie Claire. Super happy at napaka-sarcastic ng ngiti. Well, style niya yun But in her case kasi parang ang obvious mo naman, madam, na parang feeling niya, nakapuntos siya. Oh, ito, may pictures ako. O sige ma'am, lapagan ba ng pictures? Mas maraming pictures na kasama ni Pangulo si Mr. Mabanta. So now, it becomes a question of context. O bakit may picture na ganyan? Sabi ni Miss Lucky Sprite, nakapagpahinga si attorney, patola 2026. Tama, yun yung hashtag natin ngayon. Hi kay Menil. I thank you kay Lara J. Kay Madam Love, thank you. Ang dami ko palang na-miss. Sandali. Kay Menil for the roses, thank you very much. Kay Joseph, thank you. Sabi ni Joseph, iba na ngayon yung taong bayan, alam na nila kung sinong iboboto nila sa 2028. Totoo yan. Sabi ni ain't gonna be bothered anymore. Ask ko lang, curious ako, philosopher ka po ba or like professor? I used to teach in Ateneo. I'm taking my master's in UP. Ang philosopher dito sa Luminous ay si Attorney Amen. Sabi ni Pindot, si Auntie Claire nakakainis panoorin, parang Marites lang ang peg. Pero if you think about it, why does she get away with it? It means, okay kay presidente na yun yung style niya. Diba? So, kumbaga, I can't really blame her totally. Mas mabablame ko si Pangulo because, sir naman, ano bang klaseng palace press briefer ang type nyo? Sabi ni Becca, ang Vangag is the boss of mafia corruption. Sabi ni, hi kay Bobet. Sabi ni Ali, kulang na lang pag unalive kay Lapu-Lapu ilink sa mga Duterte. Grabe si Auntie Claire. Truth. But I think that might have been the reason for the na inano kagad. Minidya off siya talaga. Nilabas talaga yon. And kumbaga, kasi, one, this is a bailable offense, no? But they really wanted to push this narrative na DDS siya. That's what they were counting on, and that's what the trolls were counting on also. Biglabasan naman sila kaagad. Sabi ni Jay Medina, sinukan nyo na ang dati nyong kasama. Ha. Nakakatawa talaga kayo. Really, you have a really absurd sense of humor. Not even absurd because it would require a measure of intelligence on your part. And what exactly do you mean na sinuka? Or did you just suddenly get that vocabulary nung na-point out namin sa inyo na hanggang ngayon tahimik pa rin kayo sa flood control at ayaw nyo pa rin mapanagot ang Pangulo even if may ebidensya na or at least reason to investigate his involvement or Malacanang's involvement in it. Sabi ni me, myself, and I, di naka-ready si Auntie, naka-print na agad ng picture. Oo, kasi yun na talaga yung yung trajectory nila. And I think they were ready kagabi pa, the night before pa.
or days before. Kasi 'di ba nakapag-file pa ng resolution si Congressman Ridon. Sabi ni Bingi, pilit kong iniintindi bakit hinuli si Mabanta for extortion. Ngayon gets ko na yung 3 maleta, yun yung mga hindi binigay ni Tambi kay pinsan. Kaya kunwari in-extort ni Mabanta si Tambi. Pwede. Sabi ni Reggie, di kaya gusto nila i-frame na script is that DDS ang mahilig sa maleta and duffel bag. Pwede rin. I wouldn't be surprised if that's the script, really. Sabi ni Kambal TV, for me, this government has a lot of drama to try to save BBM. Again, another one. But what impresses me the most is the reluctance of people to believe the story that's being presented by the administration. And that's also indicative of the fact that many people already have trust issues with the administration. So, the, flaws notwithstanding, di pa rin, kumbaga, I've noticed this, and minsan, when we're trying to make a point, nakaka-frustrate rin on the part of people who, let's say, were presenting facts, and then, pagdududahan yung facts, dati na-frustrate ako, but now I understand. I understand that these are trust issues with the administration, that nobody is really willing to believe anything they say right now. Dahil sa tagal ng gulpi. Sinasabi niyo rin ito sa akin madalas, 'di ba, yung pasensya na, pero we really cannot accept any story basta involved ang admin or admin personalities. And now I completely understand why that is so. Sabi ni Bibobu, OFW, support for Sara Duterte. Jose Marices, kailan botohan sa plenaryo? May 11 daw. I mean, that's the presumed date. Sabi ni Bekang, mga ka-DDS, gawin nating 60 million ang boto kay VP Sara para mahilo ang COMELEC. Very good. Sabi ni Ain't Gonna Be Bothered Anymore, please po paki-explain, di ba once in a year lang ang impeachment complaint? Bakit ang dami ngayon? Sinabay-sabay kasi yung pag-forward because the speaker has 10 days, di ba, to forward to the plenary. From the time that it's, to calendar pala with the plenary. So, yung 10 session days, kundi po ako nagkakamali. So, pwedeng habang running pa naman yung time period, may ibang mga dumating na complaints, pwede yun. Now, as for the complaints that arrived before the end of the, before the 1-year period from the 19th Congress, ayun, ang theory ng defense is that nung tinanggap ng Congress yung unang 2 reklamo na yon, nag-toll na yung period. Meaning, nag-start na yung 1-year period. So, ewan ko kung bakit nagkaganon. Bakit tinuloy pa rin ng Congress. Sabi ni Mark Zagala, bakit sa admin ni BBM napakadaming gusot? Magulo kasi ang pag-iisip ng presidente. Kaya magulo rin ang pamamalakad at magulo ang Pilipinas. Miss Annabel says, eto na yata ang pinakamagulong administrasyon sa history ng Pinas. Every day may bagong pasabog, kaya dapat lagi kang updated. Kasi pag hindi, mahirapan kumabol sa story. Naku, totoo yan. Totoo yan, malingat ka lang ng konti. Sabi ni Joseph, si BBM nasa Cebu. Ano naman kayang ipagmamalaki niya na nagawa? Ewan ko. Sana hindi kami mag-abot sa Cebu. Sabi ni Bekang, ang gulo ng bansa natin, puro benta ng ari-arian ng Pilipinas, civil. Libog na tayo. Oo nga. I assume that that's not the Tagalog version,
Sabi ni Rain Daniel, isinuka natin BBM pero ang mga DDH kinain nila ang suka natin. Nice one. Nice comeback. Pero tignan mo, no? Mahinang nila lang yung mga pinapadalang falls ngayon. I don't think itong shift na ito ay na-appraise na orient na. Sabi ni ain't gonna be bothered anymore. Agree po ba kayo noong Rodrigo versus Defensor versus other presidents ang pinakapayapang eleksyon? Siguro, payapa, yes, at saka exciting at the same time. Sabi ni Ison, does it make sense yung proposal ni Sen Robin na i-demonetize with an E, yung 1,000 peso bill para di magamit ng mga korap kung tinatago man nila ito sa maleta? Well, timely yan. Actually, matagal nang ginagawa yan. Okay? Hindi po bago yan. Di ba? Even with PRD, anong ginawa? Nagbago tayo ng design ng bill, tapos dinimonetize natin yung mga luma. So, yes, and it does make sense. Kasi nga, many people, many corrupt officials, ayaw nilang gamitin yung banking system, so they store their ill-gotten wealth in cash. Pagka dinimonetize mo, they have to bring out that money para palitan sa bangko, at kahit paano matitrace yung mga personalities na may hakot na ganong kalaking pera. Sabi ni Chester, sabi po ni Model Risa, sa isang press con, kayang-kaya daw po ng opposition na magkaroon ng malakas na kalaban si VP sa 2028. Feeling niya siya yun. Uy, grabe. Ang harsh niya talaga kay Madam, ano? But here's the thing, obviously and understandably so. Ang ano ko nga kay Madam is that ang sama ng acting niya, walang naniniwala sa kanyang sinseridad. Or at least sa atin. Eto, sabi ni Me, Myself, and I think may war na sa loob, Team Lisa versus Team Tamba. Hindi pa matagal ko nang sinasabi yan sa inyo. At inaway ako the first time that I said it. I understand why, trust issues yan. Ang daming nagsasabi, moro-moro, or ano, kunwari lang yung issue na yun, yung nag-aaway sila. But now, with the mounting evidence, naniniwala na ba kayo? Sabi ni Tatay Strauss, maayong gabi, mistulang may naggaganap na purge operations within and among the political groups despite their unified goal against the Dutertes. Yes, I agree with that. I agree with that completely. Sime ba? S-I-M-E. Symmetriarchs. Tatakbo ba si First Lady sa 2028 o tatalon-talon? Well, nag-trial balloon nga but I don't think there were any takers. Ang alam ko, ang alleged candidate nga, mukhang it's shaping up to be John Vic Remulla. Miss na ng buong mundo, hindi lang Pilipinas, na mamuno uli ang isang Duterte, tanggapin na lang kasi nila. Sabi ni Pong, pag hindi matino ang namumuno, di rin matino ang galamay, damay-damay na sila. Sabi ni Ma'am Gracia, nag-aaway si Mr. Piggy at si Kermit. Thank you kay Happiness. Posible po ba na walang eleksyon sa 2028? Alam nyo, ma'am, anything is possible, but not everything is probable. So, di ba, ang national elections, nakugulo yan pag pinopostpone. Yung barangay elections, medyo nakakamadali pang tanggapin.
Sabi ni Hero, si Risa lang talaga kahit patapon na yung career niya, may balak pa mag-imagine sa president. Sabi ni Ain't Gonna, kaya nga, sabi ni Bekang, si Recto isa sa pahirap sa bansa. Wow! Sabi ni Me, Myself, and I will believe na mahina si VP Sara. If tumigil na sila, fact na ayaw tumigil, they know the numbers. Yan. Sabi ni Ma'am Gracia, amphibians versus mammals. Grabe. Sa akin the rise of the amphibians, parang the rise of the planet of the apes. Ayan. Good evening, Snap at kay Beije. Ali Paul sabi po ni John Vic sa ANC, balik Cavite governor na lang raw siya sa 2028. Di pa raw ready ang bansa sa kanya. Ewan ko, again, umiiral na naman yung trust issues ko. Sabi ni Home Diva, so sad that CJ Hero's page has been deactivated. But I understand that they need to decide strategy at this point. Sabi ni Ali Paul, paawa effect, kala makakauto ng tao. Sabi ni Ma'am Karina, power playing at all angles, may sumasaw-saw pa. Ayun na nga. Ang daming so ngayon, ang nakikita natin ay maraming factions. So, it's interesting, di ba? Hindi ko, ako yung isa dun sa, I thought it would be improbable na mag-fracture yung faction ng administrasyon. And yet, here it is. Daming nagsasabi noon ang DDS daw factionalized, etc. Pero sa totoo lang, kahit may personal na inisan within the groups of the DDS, lahat hindi nagwa-waver sa suporta sa mga Duterte. So that makes the difference. Sa administrasyon, dati one for all for one, di ba? Pero ngayon, with the war that they started between Malacanang and the former speaker plus pa, we don't know if there are other factions. It made things more interesting. At least hindi na ganun ka-monolithic yung administrasyon. Sabi ni Ma'am Gracia, Diyos ko, nagkakalat sino yun? Sa opinion mo, may impeach ba si Inday sa Congress? I can't form an opinion, kulang pa yung info Sabi ni Bin Batuta, ayaw na po naming mga Kabitenyo sa mga Remulla, and I understand why. I understand completely. Mga taga Batangas kaya, I wonder how they feel about the rectos now. Remember, meron pang yun meron pang yung pasabog ni Kong Leviste, which makes the political landscape right now very interesting. Pero ang hindi nagbabago is this, ang lakas ni Sara Duterte. Hi kay Ayan Lachama. Sabi ni J. Agustin, siguro po kung walang maleta at mga suhol, matagal na nabuwag ang BBM admin. I agree. Tingin ko, yun lang ang nag-float sa kanila, nag-hold up sa kanila. Sabi ni Michelle, bakit si Auntie Claire panayang turo na kay Duterte close si Mabanta at hindi daw kay BBM? Hindi ko alam.
she's ignoring the history of Mr. Mabanta with the Marcoses. Sabi ni Jamal, sabi daw ni Llamas, nag-pick na daw si Inday Sara. Para sa akin, karamihan ng mga sinasabing opinion ni Mr. Llamas ay wishful thinking. Yung mga tipong, sana nag-pick na si Sara. Sana hindi na siya lumalakas. Meron pa siyang time na sinabi niya, no, alam sana, yung kumaga mahina na daw ang mga Duterte. Tingin ko kulang ng isang word yon, sana mahina na. Wishful thinking on his part. Oh, sabi ni Willie Castro, pag recto talaga madaya yan. Oh, paano niya naman nasabi? Pag Legarda, malinis yan. Tanong niyo po sa mga taga U-Belt. Sana hindi na sumama si Moraita at Menjola sa gulo. Di ko gets yung allusion ng Moraita at Menjola. Sabi ni Hiraya, taga San Juan po ako at nagpa-survey po ng lupa dito sa amin sa Pulang Bato. Dahil nagpapasimento na daw ng kalsada. Now we know why, dahil sinasabi ni Kong Leviste. Oo nga naman. So for those who are wondering, sabi ni Kong Leviste, isa doon sa nagpondo, di umano, ng kandidatura ni Ate V, ni Lucky, at ni Congressman, ano bang pangalan nun? The other one. The other recto. Ni Congressman Recto. Ay si Congressman Guardiola. At ang pagbawi ng ininvest niya sa mga kandidato na yon ay di umano makapag-participate doon sa bidding or sa sa mga infrastructure projects sa Batangas. Ryan Recto, thank you. Sabi ni Burgess, hindi pumayag ang Czech Republic na kunin si Zaldi kasi kidnapping daw, hindi pa nila kalahi yun, ha? Ganun ba? Sinabi talaga ng Czech Republic yan? Sabi ni Dora the Explorer, kapit sa pera para tumagal po sa kapangyarihan. Kahit maraming mapahamak, may maibulsa lang. Hala. Bakit di po iniimbestigahan si Kong Guardiola pag may usok, may apoy? Surprisingly nga, parang, well, hindi surprisingly. Iilan congressman pa lang naman ang talagang naiimbestigahan. At yung iba, magtataka ka. Bakit sila nauuna? Hindi naman sila yung biggest. Hindi naman sila yung most, the wealthiest. Hindi wealthiest yung mga congressman na yun. Pero kung titingnan mo na maigi, yung iba na talagang nauuna yung mga kaso ay mga related sa mga Duterte. Natawa din ako dito kay sabi ni Mikel D, puro one-on-one survey nila para magmukhang dikit ang laban kay Sara. Actually, hindi sila ng ganyan. Hindi sila nagpa-survey ng ganyan. Ito ay parang offshoot or parang aside or isa sa mga questions in another survey, pero hindi siya yung main question, na dagdag lang. Sabi ni Rafi Ongor, Leviste just reminded us that Recto's appointment has yet to be confirmed. Anong legal move po ba ang pwedeng gawin ng mga tao against BBM admin for their disregard of the rules? In theory, yung pwede kasing ikaso is a co-warranto case. Unfortunately, ayon sa rules, Solgen ang nagfa-file ng kaso na yon. So, baka, ewan ko kung bibigyan ng pansin ito ni Madam Solgen. Sabi ni MJ Summers, yung grupo daw ni Puno mag-support na daw sa impeachment. Oo, after kumbaga sa hinaba-haba ng prosesyon, dun din na uwi. Di ba matagal silang nagsasabi na ay conscience vote. Ngayon,
Ano po masasabi nyo kay Ping na inaakusahan si Sen Marcoleta na may allocables daw? Labas muna siya ng ebidensya. Controverted pa, so wala pa tayong pinaniniwalaan either side. Sabi ni Bisayang Dako, tinapon nila si PRD sa Hague at pina-impeach si VP Sara pero may nagbago ba sa Pinas? Tama naman. So, sabi ni Kilua, daming tinamaan ng mga crocodiles sa House of Representatives sa sinabi ni Kong Lian about vote buying. Pati si Sabak Queen gusto niya dapat mag-apologize si Kong Lian. Hala. Sabi ni JJJB, Shopwise, puro kayo ebidensya, halata na po. Pero pag kayo yung humihingi ng ebidensya, hindi halata. Ganun ba yan? Sabi ni Ina Laila, yung po yatang may Moraita kanina is because si Rectong involved. Recto and Moraita is streets in Manila. Baka yun ang context. Sana kung magagawa kayo ng allusions na ganun, yung madali maintindihan. Kai says, pagtapos ng botohan sa plenary, dapat ilabas natin mga bumoto for impeachment, then mag-hashtag this is noted campaign. Yep. Ginawa natin yun last year, gagawin natin uli. Sabi ni Jekyll Chan, akala nila once PRD is out, maging okay na ang lahat, mas lumala tuloy. Yes. So ito yung nakikita ko, no? Do you know, na strategy din po yung maraming issues. It's possible na hindi naman sinasadya. Like, I don't think si Kong Lian, sinadya niyang i-timing yung kanyang expose at a time na maraming may ibang mga issues din. So nagkakataon, pag maraming issues or pwede rin kasing sinasadya na maraming issues, it's so that it confuses people or it makes us tired. Ninyo na ba napansin? Minsan nakakapagod pag ang dami ng issue na kahit lahat ng issues na yon ay against the admin, nakakapagod and parang shell shock. Parang yung political fatigue. Kumbaga. Naku, kadramahan nyo. Sabi ni Ken, ano pong reason bakit di humarap si Sara sa impeachment? Di na po ba siya naniniwala sa due process? Ano naman ang kinalaman nun? Sa pagpapakita o hindi pagpapakita? Anong nakalagay sa due process? Ibig sabihin, may sinusunod kayo na step by step. O saan sa step by step na yon nire-require ang presence ni Vice President? Wala siya sa rules. Diba? Wala ngang order. Hindi pwede siyang i-compel na pumunta. And hindi rin siya pwedeng i-compel na mag-testify. So what would be the point? Pag pumunta siya, ano yung point? Para magpagulpi siya? Para siya? She doesn't expect a fair trial. And yes, alinsunod yan sa due process. Bakit? Ano yung requirement sa due process? It also requires a fair judge. If hindi fair yung mga nakaupo at yung tumitindig or who will be standing in judgment of her, then she doesn't have to participate. Issue sa akin. Chus! Imbento na naman kayo. Sabi ni 21, good evening po from Alaska. I'm very sad about what's happening in our country. PGMN was being attacked by the admin. Kanina po natin dinidiscuss.
Thank you kay Dongpit Junergy. Sabi ni Bisayang Dako, tama po kasi madaming issues kaya natatabunan ng flood control. Sir, hindi tayo namimili ng isa lang. Kumbaga, maraming issues kasi na mahalaga. Hindi ibig sabihin na kumot mahalaga ang flood control, yun lang ang pagtutuunan ng pansin. Pero mahirap talagang pagtuunan ng pansin ang anything kung ang daming issues na lumalabas. Bakit kayo naiiyak? Sabi ni YYY Cell, nakakaiyak po ngayon. Ginagawa nilang tanga ang tao, sina Chel Jokno at Luis Rocagigil. Bakit naman kayo maiiyak? Ganito yun kung may laban, may kalaban. So, ini-expect nyo ba na magiging kind sa atin ang kalaban? We should not. Sabi ni Anz, hi, good evening. 2 years na lang uupo na si Sarah. Yep. Okay, sabi ni Jess RX, nabato na po ba kayo ng laptop? Gusto mong i-bring up yon? May naglabas kasi ng fake news na nagalit daw si VP Inday kay Attorney Mike Poa. Pero, tinanong ko talaga, hindi naman pala totoo. So, pure invento yung nabato ng laptop. So, meron bang nakakita? May video, may pictures, may kwento from an insider. May eyewitness account ba kayo? Obviously, wala. So, yung pag-ulit-ulit niyan, yung kunwari daw may binato si VP Inday na na laptop. Dude, di mo ba alam kung ganong kakuripot, hindi kuripot pero financially aware si VP Inday, hindi siya mag-aaksaya ng laptop ng ganyan. Hindi siya mag-aaksaya ng mga gadgets or anything. Madali yan. Also, she does not throw things. Mayroong ibang mga opisyales who are notorious for it. 'Di ba? Noong time po nung si presidente pa si Gloria Arroyo, yun, maraming nababato ng cellphone. Ilang mga cabinet secretaries ang di umano'y nabato. So, but VP Inday, no. Sabi ni Rianet, Franco BFF po ba ni SAS? Actually, kaibigan naming lahat. There was a time na we all went kasi to Malacanang. Isa sa kasama namin to meet President Duterte was Franco. So it was me, si SAS, Mark Lopez, Crisette, Doc Ethel, sino pa ba? Si Butch, Ahmed, basta marami kami. So after that, madalas kaming nag-uusap, minsan nagkikita-kita kami, ganyan. Pero, ano naman, mananiniwala pala kayo sa guilt by association na pinagbabawal ng saligang batas? So ano yan? Pagka kunwari, kapatid mo may ginawang krimen, automatic guilty ka? Ganun ba yon? Ha? Parang parang picture-picture lang, Pagka nagpa-picture ka dun sa isang tao, ibig sabihin guilty ka na pag guilty yung tao na yon. So, anong klaseng logic yun? Okay, wag pa ulit-ulit tungkol sa impeachment. Wala po tayong bolang kristal. So, yung mga nagtatanong, tingin ninyo may impeach ba o hindi? Pare-pareho lang tayo ng kaalaman. So wala tayong bolang kristal unless gusto ninyong sabihin ko kung anong sinabi ng mga manghuhula namin. Pero that's it. It's a guess. So I do not have any guess. Okay? Yung mga questions na paulit-ulit, hindi ko napapatulan. Patugan ko pa yung mga tools.
May insider po ba kayo regarding kung ilan ang current vote count? O sapat to. Hindi. Alam nyo kung bakit? And there is nobody who is willing to say that. Because everything is in flux. Ibig sabihin, gumagalaw ang sitwasyon. Parang yung sa House, there was a time na kung yung vote was today or the day before or 3 days before, hindi yan naabot ng 106. O nagsumikap tuloy maghanap ng mga for yung punuin yung mga FLR. O posibleng magbago. So you can't, even if you ask it, mafo-frustrate lang kayo. Paano kung may gumalaw na maleta? Paano kung may magbawi na maleta? Paano kung may kasuhan? Paano kung mayroong links to somebody na inaresto? Yung ilang mga senador o kongresista? Paano kung may magtawag? Paano kung may mag-pressure? Right now, we cannot even be sure of the numbers kasi hindi natin alam kung ano yung ibang galaw. So kahit magtanong kayo at magbigay ako ng kasagutan ngayon, baka bukas magbago yan. So pointless. If you keep asking me, I will tell you the same thing. Not enough information to to hazard a guess. Sabi ni John, bakit sumasama si Franco sa mga DDS vloggers? Hindi ko siya nakita noong 2016 sa side ni PRD. Yes, he was. Daw. Well, of course, tama kayo. Yung but he did, I know that he did support PRD during the presidency of PRD. Pero, alam niyo yun, PR may mga, may mga kliyente yan. So, probably, the reason why hindi mo siya nakikita dun sa mga hardcore talaga na DDS. So, maraming nagtatanong ng mga things that will require guesswork. Kung hindi ko po papatulan yung tanong ninyo, alam niyo na kung bakit. Kasi I don't have enough information to answer your question. Sabi ni It's Me, Soy Sauce. Sa Pinas ngayon, pinaparami ang issue para malihis ang issue sa mastermind. Si B at si Kokak naglalabasan tuloy yung mga crooks na nagdepensa sa kanila. Wala po ako sa spokes bukas. Elvira says, di ba pwede kasuhan yung babaeng kasama ni Fries na lalaki? Kasi claim ni girl na kaya lagi nasa abroad ang VP, nagpalaglag siya. Oo, grabe yun. Pwede, actually, pwedeng kasuhan yun. Oo, libelous yun. Pero si VP ang magkakaso kung libelous. Pero kung nasa Article 154, false publications or unlawful use of means of publication, pwede ring kasuhan. Pero kung libel, it really has to be VP Inday. Sabi ni Kim, pinapost pic nyo magkakasama ni Namoka, Mark Lopez with Franco, iniintriga kayo. Of course, given na yan. Sukon-sukon na kami. Matagal na po kaming pinopost ng ganyan. Dati pinopost yung picture namin na ganyan at kiniklaim na pro-BBM kami. Tapos before that, hindi daw kami BBM. Later on, noong 2022, di daw kami BBM. Before that, meron naman yung mga intriga na grabe, DDS kayo. Later on, di naman kayo DDS. So, I don't care. Kasi, ano yung value ng photograph na ganyan? Magkatabi kami ni Franco and therefore what? Meron kasing mga nagsasabi, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. It no longer holds true in a world that's full of shades of gray. Sa totoo lang. But if you want to cast aspersions on our character or claim that we are somehow criminals because we have pictures with Mr. Mabanta, that's called guilt by association.
And it is not logical. If you want to claim that a person has violated the law, then you have to give what the act was, what law was violated, and what evidence there is. Also, you have to show what is the public interest involved. Alam nyo, sa libel, ganito yan, no? Not even if totoo yung nilabas mo, it can still be libel if there is no public interest. O halimbawa, private person. Tapos nilabas ninyo, kunwari, si Mr. X. Mr. X has children by a woman who is not his wife. So nilabas nyo lahat yan. Ano ang public interest if Mr. X is not a government official? Kung wala, it will still be libelous even if it is true. So, think about that for a while. Sabi ni Jenny Lynn, nung nag-show si Auntie Claire ng photo ni Franco at PRD at Sara, bakit ang video ng birthday ni Franco sa bahay ni PBBM hindi minention si Auntie Claire? Yep. It's a good observation. Sabi ni Koji, sa ngayon nag-issue ng memo ang DBM na mag-declare ng savings, especially sa mga projects na di pa nag-start. Maybe they need the funds. Totoo yan because it is only May. It's not even half the year. Usually, the infrastructure projects, they can begin any time of the year basta nagawa na lahat ng preliminary activities. So, kunwari, you can't start construction unless nagawa na yung plano. Diba? Unless before that, kunwari, it requires an ECC, nagawa na yung scoping, nagawa na all of the other requirements. Comment po sa Pulse Asia Survey 1-on-1, Inday versus Bam, tambak. But that's not realistic. A presidential election is not a one-on-one game. Sabi ni Vince, it is. Sa'yo po talaga ako nakikinig. Sa'yo po talaga ako nakikinig. Narinig ko si Auntie Claire kumanta. Mas maganda po boses niya. Oy, salamat po ha. But I can't say naman na pangit ang boses niya. Sabi ni Ma'am Elvira, thank you, attorney, nabasa mo din chat. I really like you since noon naging sec ka ni BBM, the way you speak sa mga tao. Well, thank you, ma'am. Uy, andito si Christopher Barton. Hi. Sabi niya, planted o scripted yung tanong ni Auntie Claire, nakahanda na ang 2 picks. Totoo. Totoo. Parang ang parang whole of government approach. Nax. Diba? Very interesting yung mga pangyayari. Pero din ako yung reaction ng mga tao, initially shock, and then later on yung mga, lumalabas na yung mga panic, kumbaga. Sabi ni Jay Chooks, ano po kaya reason bakit kinakabit ni Auntie Claire si Franco sa DDS? Guilt by association nga po. Sabi ni Sherry, parang na-validate yung issue ng maleta kay Tamba dun sa mangyari pag-aresto kay Franco. Oo, tapos maleta din daw ginamit. Tama ba? Sabi ni Sam James, nakakatawa mga crocs ang privilege speech. Mandatory ba magpresenta ng evidence or any attachment? Tapos gusto i-strike out lahat. Tapos nagbotohan pa. Tama ba yun? Walang alam si Ortega. Ang natin,
But you know what I like is that willing na talaga tayo mag-call out ng mga opisyales pag sila po ay hindi tama yung ginagawa o pag sila ay nagkakamali. Do the impeachment hearings in the HOR require the presence of VP Sara? There's no rule that requires it. Sabi ni Renato, sumagot na po ba si BBM at Ralph Recto regarding the request from the Supreme Court to comment on the health issue? Wala pa tayong balita, but usually it would be the Solgen who would be filing on behalf of Malacanang. So kung matagalan, it's in all likelihood baka humingi ng extension ang Solgen. Now the OSG is notorious for being able to, for asking for for extensions. Kasi to be fair sa Solgen, marami sila talagang trabaho. Sabi ni Ma'am Annabel, ang bilis bumaliktad ng reaksyon ng mga tao from shock, tapos nakabawi bigla. At tumaob agad ang kasinungalingan, di halos umabot ng 12 hours. May point kayo, ma'am. Napansin ko din yon. Una, hala, may ganitong nangyari. Pagkatapos, wala na. Hindi na mga tipong, teka, bakit parang masyadong malinis? Teka, bakit ang bilis nga naman ni Kong Terry Ridon, the day before lang nag-file ng reso, tapos may nangyari na ganito. Na, people are hyper observant nowadays. Sabi ni Edgardo Sikat, ang tagal naman ilabas ng 90-minute video ng PGMN. It's possible kasi nga they might not have access, baka kinuha yung mga computers nila or something else. Baka naiwarant yung mga computers ng office. Sabi ni Elana, very obvious na ang mga script ni Auntie Claire, kapal na mukha na. Well, kumbaga, I think minsan she does it on purpose para pag-usapan siya. Yun po talaga eh. Dati kasi ang marching orders namin was to give out as much information, pero to do it in such a way as it anticipates or avoids controversy. Si Undersecretary Claire, mukhang she really courts controversy. Gusto niya yung pinag-uusapan siya. Hindi ko alam kung totoo na si Senator Kiko ang papalit bilang speaker. Sabi ni Ma'am Pichi, Yusek Castro does not know when to comment and when not to, and is 100% opinionated. I wonder how she fares in an actual trial. Well, I can't comment on that. Bawal sa lawyers. Sabi ni Sir Christopher Barton, shock receiver lang talaga si Auntie Claire. Oo. Sabi ni Beng, yes, di naman sa kapal na mukha. Parang gusto niya lang talagang sumikat, mali man o mali. Sabi ni Marky, clout chaser daw si Auntie Claire. Sabi ni Home Diva, what I don't like about the PGMN issue is that they have a 90-minute incriminating video of Tambi pala, but they didn't say anything about it until now. Now they're in trouble. Doesn't look patriotic. But how do you know when they were supposed to bring that out? Kumbaga, what if, kasi we're in broadcast, kahit kami, tina-timing namin yung release of certain things. Kasi baka mabaon lang, baka hindi pansinin. You time these things. So,
hindi, I can't agree with you on this one. Na may 90-minute incriminating video pala, they didn't say anything. Actually, I was hearing a buzz about it even before. Pero tina-timing ang mga release ng mga yan for better impact. Sabi ni Lela, feeling ko wala na maging kliyente si Auntie Claire pagtapos ng gulo na to. I'm sure meron naman. Kasi meron namang naniniwala sa kanya. Hindi ko naman sinasabing marami yun, pero meron din. Sabi ni Kilua, what if po nilabas ng PGMN ng video, makukulong po ba si Tambi since ganyang kamahal yung halaga ng video? Alam nyo, it really depends. Okay, ihiwalay nyo po ang media at saka ang hukuman. Now, the media can talk about things that are of public interest. Pero hindi yung parati yung pruweba o ebidensya na nilalabas sa media is the same as the evidence that you can present in court. So, you have to, yung mga nagsasabi, kunwari, meron kaming study na ganito ang ginawa, ganito yung yung theory namin na ito yung pera, gumalaw sa ganito, it was paid to so and so, so and so. May magsasabi na, ba't di nyo kasuhan? When you post it, when you publish it, actually, you can send even a copy of the article to the ombudsman so they can initiate an investigation. But even if you don't show it, pag nabasa ng Solgen, ng OMB yan, then, it's the ombudsman pag nabasa ng ombudsman yan, they can initiate an investigation motu proprio. But sometimes things are publishable but not necessarily fileable. Kumbaga, it's enough for us to ask questions, enough to ask for an investigation, but not enough for a case. So yung sinasabi ninyong makukulong ba siya? It depends on the kind of evidence that is presented. If that evidence is acceptable or would be accepted by a court. So it's not just whether or not merong incriminating dyan, because incriminating is a judgment call. The determination of what is incriminating or not will depend on the evidence. Diba? Hi kay John Christian. Sabi niya, hello from Davao. Every time may mga issue na sinasagot si Auntie Claire, lagi siyang handa with pictures. Feeling ko tuloy lahat ng tanong sa kanya ng media ay scripted. Well, that's also possible. Sabi ni Edgardo Sikat, ang tanong, I really hate that term na kasi paulit-ulit ko nang nakikita. Saan at kanino nang galing yung na-confiscate na mga pera? Well, we don't know. We don't have enough evidence, but you're right to ask the question. Sabi ni Patato Tini, when Kong Marcoleta tried to belie NBI's spliced video, I think the term should be edited, no? Video on VP Sara's threat with the full video, he was overruled. If this happens again in the plenary, the congressman would most likely be misled. Misled? Parang sikat na po kasi yung video na yan. So, but you're right, baka or they can use that to claim that they were misled. Okay. Today's live is about frequently asked questions. But may request lang po ako. Huwag niyo naman sa akin tanungin yung mga Googleable na questions para hindi sayang ang oras natin. Hi. Sabi ni ni Ace Heidi, natabunan na issue ni Matibag. E di ilabas uli.
Di ba? Kung iisipin nyo, parang natabunan din yung sa sa impeachment. So, it's as if, parang, I don't know, I get the impression na everybody thinks na if it's an important issue, hindi dapat nawawala sa headlines. But this isn't how media works. Kasi kahit kami, kahit ang vloggers, we won't keep posting about something every day. Kasi we will lose our audience. People's attention spans really require variety. So kung nawala yan sa it gets pushed out of the headlines, it can also be because there's nothing new. So wag naman po natin gagawin ng issue lahat ng nawawala sa headlines. We have to justify kung bakit hindi pa rin pinag-uusapan or hindi na pinag-uusapan. Sabi ni Mikey, interview Kong Marcoleta kanina na sa SMNI, ugong-ugong may more than 106 na daw na votes. I agree din sa sinabi niya dahil mas marami ang hindi bumoto. This may lead to change sa lower house composition if ever the impeachment fails. Pwede din. What do you mean lower house composition? Pero di pa rin ako kampante. Just being positive and hopeful for Duterte. Sabi ni Marky, kung kay Tambi yung pera, babalik ba sa kanya yon o custody ng NBI? Custody ng NBI until ma-document nila lahat. So the owner will have to ask for it later on. Pagka na-present na siya as evidence, pwede na niyang bawiin yon. Sabi ni Guillermo, kailan kaya magsasabi ng katotohanan ng admin sa lagay ng Pilipinas sa petrolyo? Puro sila silip kay VP, kayaan nila magtrabaho si VP Sara, baka sakaling makagawa ng paraan. Fifi, I apologize, medyo gabi na. Sabi ni I'm J. Summers, si Madriaga nga nawala na rin eh. Ikaw ba naman mamas fact check ng taong bayan? Oo nga. Sabi ni Felipe, marami na pong instances na misleading statements ni Yusek Claire. I agree with this. Wala po bang magsasaway o magtutuwid sa kanya na ahensya? Salamat po. It should be the president, siya yung boss. Pero, kung malala yung sinabi niya, remember, she is not immune. Pwede siyang kasuhan. My apologies, sorry po. Puyat-puyat. Pwede bang makavote si PRD sa 2028 kahit nasa ICC pa siya? No po, unless there's a special opportunity to give to him. Kunwari, puntahan siya ng mga ng consular officials. Sabi ni Joe, lagi atang puyat, attorney, haha. Bakit nakakatawa yung puyat? Yung gumagawa tayo ng thesis. Diba? But hindi ko na iintindihan yung why it would be funny kung puyat. Paano rin kung puyat ka sa lamay? Funny ba yun? Gusto ko lang malaman. At gusto ko lang kumbaga, it's my way of asking, tinutroll mo ba ako?
Sabi ni Annabel, yung mga paninira ng mga trolls kay VP na super personal talaga, like yung kumakalat na about kay kumakalat ba yun? Isa lang ang nagsabi, tapos hindi naman kapanipaniwala na nagpa-abort at lalaki siya at ang tatay ay ang bodyguard po niya. Diyos me. Ay tinatag namin sa NBI, sana po aksyonan ng NBI agad kasi as VP ng Pilipinas at bilang babae, masyado po itong masakit sa mga anak at asawa. Nasaan po ang Gabriela para sa kababaihan? Alam naman nating hindi ito totoo. Sabi ni Ma'am Lani, yawning is silent request for a coffee cup. Baka coffee. Kasi I drink my coffee from a thermos. Sabi ni Jamal, totoo bang si Matibag ay outsider sa NBI? Well, hindi naman siya from the ranks. So, posibleng yun yung kung yun ang definition ng outsider. Anong ibig sabihin naman yan? Uy, yung mga nagpapakatalinhaga, pagka napagkamalang kayong troll, mabablock kayo, ha? Sabi ni Home Diva, bakit kay Zaldico walang reward pero kay Atong ang lampas 20 million walang incentive talaga to catch him? May warrant of arrest na ba si Zaldico? Is there a prescriptive period in freezing of assets of an accused in the case of Romualdez? Kung may predicate crime na hanggang matapos yung case. Sabi ni Daniel, it could be bribery and not extortion. Martin offered money to silence PGMN and set up an entrapment. Pwede. Sabi ni Sabi ni RLN de Venecia, may sinasabi ka palagi na proper timing, hanggang ngayon hinihintay ko pa rin. Bakit hindi mo sinasabi ng buo? Proper timing for what? Hanggang ngayon hinihintay ko pa rin. Mukhang basag na crystal ball ang gamit mo. Kailan naman ako naggawa ng ng fearless forecast nang hindi ko sinabing fearless forecast siya? Diyos ko. Is that it? Kumbaga, so you're saying nagagalit ka because supposedly may sinabi ako na dapat nasa tamang timing, etc. Tapos ngayon sinasabi basag ang crystal ball, meaning you wanted me to make a prediction and that clearly wasn't the prediction that you wanted, or hanggang ngayon di pa nagkakatotoo yung prediction na yon. If it was a prediction, then natural, may mga predictions na hindi nagkakatotoo because things change. So, ang tinitingnan ko dito is, are you trying to hurt me? Are you trying to troll me? Are you trying to discredit me? Are you trying to criticize me? Because you've failed on all counts. Bukod pa dyan, you're not even articulate. Ayusin mo kasi yung komento mo. At sabihin mo kung bakit masama ang loob mo. Diba? Masama ba ang loob mo or you're just galit because galit ka lang sa akin, don't like me? Okay lang naman yun. Di ko naman I don't really care whether you do or not. Please don't prefer the buzzer. What does this mean, Miss Sir Beng or Miss Beng? Sabi ni Mr. Mikey Pop, Mabanta being a spin doctor, could this drama be his own doing in partnership with the admin, maybe to buy time to deliver maletas to the congressman to vote versus VP? I'm not sure if anybody would agree to something like that to the point of doing a perp walk.
masyado namang mahal yan para sa ano. Yung kumbaga, if you're going to do something like that at the expense of your dignity, medyo mahirap po yun.